Sa gitna naman ng El Nino, patuloy po na bumababa ang tubig sa ilang pangunahing dam, partikular po dito sa Luzon. Ang tanong ng marami, kakayanin pa ba? Nakasalang sa Balitang Hali ang Administrator ng National Irrigation Administration na si Engineer Eduardo Guillen. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Engineer. Sir Ian, Ma'am Puni, magandang umaga po sa mga nanonood po sa atin. Good morning po sa inyo, sir. Ito po base ho kasi sa inyong pong monitoring ba, kamusta po ba ang lagay ng ating mga dam? Dahil patuloy nga hong parang bumababa ito, di ba? Meron na ho bang umabot tayo sa critical na level? Mama, alam niyo po yung pagbaba ng tubig sa mga dam natin ay normal po yan na proseso. Ayan po kasi ang concept ng reservoir type dam. Ano po? Kasi ginagamit natin yung tubig para sa pagpapatubig sa ating mga palay. And of course, pagdating ng wet season, saka na magre-refill kami ulit. By the way, nasa terminal stage na po ang karamihan sa mga palay natin. Ibig sabihin po niyan, isang patubig na lamang po, and then magpapatuyo na kami para naman makaano yung ating mga farmers. Okay. So, yun po yun. Baka pwede pong pa-expound lamang dahil may mga bukid na hong nagkakabitak-bitak, hindi ba? Paano ho ang sistema natin ngayon na ginagawa para ho matulungan yung ating pong mga magsasaka? Walang totoo po niyan, ma'am, sa ating pagka nasa terminal stage na nga po yan at nagpapatuyo na. Talaga hong medyo may mga pagbibitak na ng ating mga ano po. Pero pagka yung sa mga irrigated areas po naman natin ay karamihan naman po na patubigan natin. Ano? In fact, sa buong Pilipinas po, ma'am, initially, nung nagpaplano kami, nasa 20% yung ating vulnerable. Pero it turned out, pagkatapos po ng evaluation namin ito lately lang, nasa 1% lamang po ang talagang hindi natin napatubigan. So, on the side po, ang sinasabi ko lamang po ay yung mga irrigated areas natin, ma'am, of course, nasa 60+% pa lamang po ang irrigated natin. So, yung mga ibang areas po na hindi sakop ng NIA, may mga na-monitor po talaga kami na matindi pong drought. Administrator, may mga sakahan po bang hindi na maisasalba ngayong papasok na nga po yung tag-init? Paano po yung kabuhayan ng mga magsasaka na lubos pong apektado nitong tag-init na ito? Ang totoo po niyan, sir, sa NIA po ay meron kami tinatawag na calendar cropping planning. So, antimano po, nade-determine namin kaagad kung alin yung mga dulo ng ating mga irigasyon na hindi namin mapatubigan. So, kinakausap na po namin yung ating mga farmers na mag-diversify sila ng itatanim na hindi masyadong kailangan ng patubig, gaya po ng mais, yan, ng munggo. So, basta yung mga high-value crops po. So, ibig sabihin, hindi naman po ito, ibig sabihin na pagka hindi sila maabutan ng patubig, hindi naman ibig sabihin na hindi na sila kikita. At the same time, yung mga naapektuhan po ng mga farmers po natin, naka-insured naman po sila sa Philippine Crop Insurance, PCIC. Opo. And then, meron po kaming program po with DOLE and DSWD, yung kanilang Cash for Work program at saka TUPAD program, para sinasamantala na rin po namin maglinis, mag-desilt ng kanilang mga kanal kung talagang hindi na po kayang patubigan. Opo. Administrator, hindi na po bago yung makaranas tayo ng El Nino sa Pilipinas. So, ang tanong po ng marami, ano po yung long-term na initiative ng NIA para kahit paano po maagapan po yung epekto nito? Ang long-term solution po talaga dyan, sir, ay magtayo tayo ng mas marami pang reservoir type dams. Nakita naman po natin, kagaya ng sa may Magat, yung Magat Dam natin, napatubigan po namin lahat yung aming firm of service area dyan kasi nga may reservoir tayo. So kapag tag-ulan o may La Nina, magkakarga po tayo ng tubig. Pagdating na ng ganitong season, dry season na po, magamit natin yung naipon natin tubig. So yun lamang po ang solusyon dyan, sir. Dapat mas marami pang reservoir type dams ang maitatayo. Yan naman po ang utos ng ating Pangulo sa atin. Okay, Administrator, matanong ko lamang din po kayo, kasi sabi nga ho ng ating mga eksperto sa Pag-asa rin, after po nitong El Nino ay inaasahan na baka pumasok din ang La Nina. Sa ganito hong pagkakataon, ano ba ang mas pinapangambahan po ninyo in terms of siguro sa ating pong mga crops at pagpapanatili syempre na protektado yung ating mga magsasaka laban po sa mga elements na ito? Yan nga po ang sinasabi ko kanina, ma'am, di ba? Well, may kasabihan tayo, in every crisis lies the seed of opportunity. Kung meron po sana talaga tayong mga
high dam, so pag La Nina, nag-iipon po tayo ng tubig. So makakaiwas po tayo ng baha. No po? And then pag may El Nino na, magamit natin yung tubig na yan para sa ating food production. Mas gusto nga po namin pag may El Nino kasi mahaba po yung tag-araw. Mas mataas po kasi ang yield ng palay natin pagka maaraw po kaysa maulan. Ako agad. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali, sir. Salamat po. Thank you Yan po. po naman si NIA Administrator Eduardo Guillen. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.